Bilang mga BET, kailangan ng kaukulang paghahanda para sa araw ng eleksyon. Una, dapat nating siguraduhin na kayo ay qualified na maging BET. Kung kayo o ang inyong asawa ay may kamag-anak na BET din sa parehong presinto kung saan kayo nakatalaga, o kaya ay kandidato sa barangay kung saan kayo naka-assign, ito ay maaring dahilan upang kayo ay maging disqualified. Kung ganito ang sitwasyon, dapat kayong mag-inhibit sa pamamagitan ng pagsumite ng affidavit na nagsasaad ng inyong disqualification sa inyong Office of the Election Officer. Pangalawa, siguraduhin na kayo ay nakatanggap ng appointment mula sa Election Officer. At bago manungkulan bilang member ng BET, kailangan ninyong pumirma at manumpa gamit ang CEF Form number 5A mula sa COMELEC. Ang kopya nito ay ating ibibigay din sa Election Officer. Pangatlo, dapat kayong umattend ng trainings or briefings para sa mga Board of Election Tellers. Importanteng basahin ng maigi at i-review ang General Instructions for the BEIs. Pang-apat, siguraduhin nasa inyo ang mga kailangan ninyo sa araw ng eleksyon. Ang mga BETs ay kailangan kumuha ng forms, dokumento at iba pang kagamitan na kailangan sa araw ng eleksyon. Maaari itong kunin ng maagang maaga sa mismong araw ng eleksyon o sa araw na itinakda ng election officer. Tingnan natin kung ano ang mga ito at kung saan ito kukunin. Sa opisina ng City o Municipal Treasurer, kukunin ang mga forms, documents at supplies tulad ng mga official ballots, election returns, paper seals, envelopes at marami pang iba. Pagkatanggap ng mga forms at supplies, i-check o siguraduhin na kumpleto ang lahat ng mga ito. Kung ito ay kumpleto, pirmahan ang 3 kopya ng Certificate of Receipt. Ibalik ang 2 kopya nito sa City o Municipal Treasurer at sa EO. Sa inyo naman ang 3 kopya. Ito ang mga dokumentong kukunin naman sa Election Officer. Isang kopya ng Election Day Computerized Voters List o EDCVL for Barangay Voters, 2 kopya ng Posted Computerized Voters List, PCVL for Barangay Voters, at kung may hawak kayong SK Precinct, kukunin din ang SK Book of Voters, 1 kopya ng EDCVL for SK Voters, at 2 kopya ng PCVL for SK Voters. Meron ding mga forms na maaaring i-reproduce o ipa-photocopy kung sakaling kukulangin. Ito ay mga sumusunod: Temporary Appointment of Chairman, Poll Clerk o Member, Certificate of Challenge or Protest and Decision of the BET o SBET, Oath of Voter Challenge for Illegal Acts, at Oath of Identification of Challenged Voter. Sa araw na eleksyon, mainam din magdala ng ibang gamit tulad ng gunting, stapler, marker, ruler at basahan. Bilang mga BETs, mahalaga na malaman ninyo ang inyong mga kapangyarihan at mga tuntunin para maging maayos ang botohan sa inyong presinto. Alamin natin kung ano ang mga ito. Ang BET ay binubuo ng 3 katao, ang chairman, poll clerk at 3rd member. Ang BET ay aakto sa pamamagitan ng chairman at magdedesisyon sa pamamagitan ng majority vote sa mga katanungan at issue na maaaring lumitaw habang ginagawa ang kanilang trabaho. Kung sakaling wala o absent ang isa man sa mga BET sa oras ng meeting nila, ang mga miyembro na naroon ay mag-a-appoint ng rehistradong botante sa polling place na iyon gamit ang temporary appointment form. Ang ia-appoint na botante ay dapat non-partisan o walang kinikilingang kandidato. Kailangan din niyang manumpa at pirmahan ang Oath of Temporary BET. Ang nasabing botante ay pansamantalang magsisilbing BET hanggang dumating ang absent na miyembro. Ang BET na present ay maaari ding iuutos ang pag-aresto sa miyembro na absent na sa tingin nila ay sinadyang umabsent para makasagabal o pigilan ang pagsagawa ng trabaho ng BET. Ang mga Board of Election Tellers ay itinalaga ng COMELEC upang aktwal na mga siwa sa mga polling place kung saan sila nakatalaga.
Kaakibat nito, sila ay may mga kapangyarihan at nakatakdang gawain. Ito ay ang mga sumusunod. Una, mga siwa ng botohan at bilangan ng boto sa polling place kung saan sila nakatalaga. Pangalawa, magsilbi bilang deputies ng COMELEC sa pangangasiwa ng eleksyon sa polling place. Pangatlo, panatilihin ang kaayusan sa loob ng polling place at sa paligid nito. Siguraduhin na walang makakaharang o makakasagabal sa pagpasok sa loob nito. Ipagbawal ang paggamit ng cellular phones at camera sa mga botante at ipatupad ang pagsunod sa mga kautusan. Kung may taong ayaw sumunod sa mga kautusan ng BET o kaya ay nanggugulo sa mga gawain ng BET, ang BET ay maaaring maglabas ng order in writing na naguutos sa peace officer na kunin at bantayan ang nasabing tao sa kanilang kustodiya hanggang matapos ang meeting ng BET. Ngunit tandaan, hindi dapat pigilan ang tao sa karapatan nitong bumoto. Kung walang peace officer, ang kautusan ay maaaring isakatuparan ng isang taong may kakayahan na isagawa ito. Ang taong ito ay dapat inatasan ng BET in writing. Ang kopya ng nasabing written order ay isasama sa minutes of voting and counting. Pang-apat, bigyan ng certificates of votes ang watchers na humihingi nito. At panglima, isagawa ang iba pang gawain na isinasaad sa batas at resolusyon ng COMELEC. Habang botohan, dapat siguraduhin ng BET na ang mga botante ay boboto ayon sa kanilang pagdating. Na walang watcher na pupunta sa lugar na laan para sa mga botante o BET o kaya ay nakikihalubilo o nakikipag-usap sa mga botante. Na walang tao na may dalang baril o anumang deadly weapon liban sa mga taong otorisado ng COMELEC. Na walang nagsisiksikan ng mga botante o di maayos ang gawain sa loob ng polling place. Na ang interior ng ballot box ay dapat manatiling nakalak hanggang matapos ang botohan at hanggang umpisa ng bilangan, liban na lamang kung puno na ito at kailangang gumawa ng espasyo para sa mga balota. Para masiguro ang kaayusan sa loob ng presinto, may mga taong pinapayagang pumasok sa loob ng polling place. Sila ay ang mga miyembro ng BET, watchers na dapat nasa lugar na laan para sa kanila, mga botanteng bumoboto, mga botanteng naghihintay para makaboto, mga botanteng naghihintay na makakuha ng balota, mga jail, prison escorts na kasama ng mga detainee voters, miyembro ng Special Board of Election Tellers for Detainee Voting at iba pang taong pinahihintulutan ng COMELEC. Hanggang hindi pinahihintulutan ng COMELEC, bawal ang mga sumusunod na tao na pumasok sa polling place o maglagi sa paligid nito sa loob ng 50-meter radius, liban na lamang kung sila ay boboto. Incumbent barangay at SK official, pulis o sundalo, peace officer katulad ng CAFGO, barangay tanods o paramilitary forces, at iba pang klase ng armado o hindi armadong extra-legal police forces. Kung sa tingin ng BET, by majority vote, na kailangang magtalaga o tumawag ng police o peace officer para sa kanilang proteksyon at ng mga election documents at paraphernalia, maaari nila itong i-order in writing. Ang order na ito ay ilalagay din sa minutes. Kung ganito ang sitwasyon, ang nasabing police o peace officer ay maaaring mamalagi sa labas ng polling place within a radius of 30 meters, sa lugar na tama lang ang layo para madali itong matawag ng BET anumang oras. Hindi pwedeng manatili sa may pintuan ang nasabing police o peace officer o di kaya ay makipag-usap sa botante o kaya ay pigilan o harangan ang pagpasok ng botante sa polling place. Kung may aktwal na kaguluhan o disruption ng peace and order sa loob ng polling place, maaaring pumasok sa loob ng polling place ang PNP o AFP official
o personnel kahit na walang written order mula sa BET. Ang mga kandidato para sa barangay at SK elections ay maaring magtalaga ng 2 watchers bawat polling place or canvassing center. Sila ay maninilbihan ng halinhinan sa bawat polling place or polling center. Ang mga duly accredited citizens arm ay may karapatan ding mag-appoint ng watchers sa mga polling place at sa canvassing area. Kung masyadong maraming watchers at maliit lamang ang polling place, ang BET ay may karapatang i-regulate ang pagpasok ng watchers sa loob. Bibigyan ng prioridad ang watchers ng duly accredited citizens arm. Tandaan, hindi pwedeng mag-watcher ang kahit sino mang kamag-anak ng BET sa polling place kung saan niya gustong maging watcher. At hindi rin pwedeng i-appoint ang ating mga incumbent barangay at SK officials para maging watcher. Pagpasok ng watcher sa polling place, kailangan itong ipakita ang kanyang sworn written appointment sa chairman. Ang nasabing appointment ay dapat may lagda ng kandidatong nag-a-appoint sa kanya. Isusulat ng poll clerk ang pangalan ng watcher sa minutes. Dapat may notation din sa ilalim ng watcher's signature na hindi ito diskwalipikado para maging watcher. Ang mga watchers ay may karapatan na manatili sa lugar na laan para sa kanila sa loob ng polling place. Saksihan ang mga ginagawa ng BET. Isulat ang kanilang mga makikita o maririnig. Kumuha ng picture habang nagbibilangan ng boto, pati na rin ang mga ERs, tally board at ballot boxes. Maghain ng protesta sa anumang irregularidad o paglabag sa batas na sa tingin nila ay nagawa ng BET o sinumang tao. Kumuha sa BET ng certificate hinggil sa protestang inihain at ang resolusyon nito. Makita ng walang sagabal ang mga balota habang binabasa ng chairman, ang election returns at tally board na sabay pinupuna ng poll clerk at third member na hindi hinahawakan ang nasabing dokumento. Ang mga watchers ay hindi dapat nakikipag-usap sa mga miyembro ng BET, sa mga botante o sa kapwa watchers sa paraang nakakaistorbo sa proceedings ng BET. Ang mga media na accredited ng COMELEC ay pinapayagang i-cover ang proseso ng eleksyon. Ngunit may mga tuntunin na dapat silang sundin tulad ng pagpasok sa polling place. Kailangan magpakilala ang mga media representative sa BET at ipakita ang kanilang mga media cards. Hindi dapat tumagpas sa 3 media ang nasa loob ng polling place. Hindi sila dapat makaistorbo sa botohan, bilangan ng boto at canvassing gaya ng pag-i-interview sa loob ng polling place. Hindi rin nila maaaring impluwensyahan ang mga botante gaya ng pagsasabi ng anumang pabor o labag sa isang kandidato. Hindi rin sila pwedeng mamahagi ng anumang campaign materials at gumawa ng ibang bagay na labag sa batas. Ang mga barangay at SK official, maging elected man o appointed, ay pwede lamang na nasa loob ng polling place kung sila ay boboto. Pagkatapos bumoto, dapat na silang lumabas. Tandaan, hindi sila pwedeng mamalagi within 50-meter radius ng polling place, liban na lamang kung sila ay boboto. Ating tandaan na ang mga BET ay dapat non-partisan. Ibig sabihin, hindi sila dapat nakikibahagi sa kahit anumang gawain na magpapahiwatig na sila ay may kinikilingan na kandidato. Anong presinto? Pwedeng paunahin po muna natin yung PWD. Paunahin na po natin. Pangalan po? Ano pong presinto? Hindi lahat ng botante ay may kakayanang bumoto mag-isa. May mga pagkakataon na ang botante ay mangangailangan ng assistor para siya ay makaboto. Gaya na lamang ng ating mga kababayan na mga PWD. Ang mga PWDs ay kailangang bigyan ng prioridad o pabotohin agad pagdating nila. Ang pagiging PWD ng botante ay nakatala sa EDCVL o PCVL.
Gayon din kung illiterate ang botante. Kung ang PWD at illiterate ay hindi kayang mag-fill up ng kanyang balota ng mag-isa, maaari silang tulungan sa paghanda o pagsulat ng balota ng sinuman sa mga sumusunod. Malapit na kamag-anak, kasama sa bahay na pinagkakatiwalaan o sinumang miyembro ng BET. Ang assistor ng PWD at illiterate ay dapat nasa voting age. Hanggang 3 tao lamang ang pwedeng i-assist ng isang assistor liban sa BET. Ang BET ay pwedeng mag-assist kahit lagpas 3 beses. At bago makapag-assist, kailangang i-verify muna ng poll clerk sa botanteng PWD o illiterate kung talagang inatasan niya ang nasabing assistor para tulungan siya. Pinapayagan niyo po ba na mag-assist siya sa pagboto niyo? Magsusulat sa balota ang assistor sa harap ng botanteng tinutulungan nito gamit ang ballot secrecy folder. Kailangan ding pumirma ang assistor sa minutes bilang patunay na finilapan niya ang balota ayon sa sinabi ng botante at hindi niya sasabihin sa iba ang ibinoto nito. Dapat ring tandaan na kailangan merong express lane para sa mga PWDs, senior citizens at detainee voters. Ang mga ito ay dapat pabotohin kaagad pagdating nila sa presinto. Kailangan maglagay din ng karatula kung nasaan ang express lane at kung sino-sino ang pwedeng pumila dito. Sa minutes of voting and counting of votes, isusulat ng BET ang mga kinakailangang impormasyon at mga pangyayari na nagaganap sa botohan at bilangan ng boto. Tulad na lang ng sa casting of votes, counting of votes, incidents or irregularities, watchers present, challenges against voters, protests, and assistors. 2 kopya ang kailangang gawin ng BET. Pareho itong pipirmahan ng BET at ilalagay sa mga magkaibang envelopes at lalagyan ng paper seal. Ang isang kopya ay para sa election officer at ang isang kopya naman ay ilalagay sa ballot box for valid ballots. Ang botohan sa araw ng eleksyon ay mag-uumpisa ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ngunit alas 6 pa lang ng umaga, dapat ang mga BET ay nasa kani-kanilang polling place na upang maihanda ang kanilang presinto. Bago magbotohan, dapat siguraduhin ng BET na nasa kanila na ang lahat ng kakailanganing election forms, documents at supplies. Kailangan isaayos din ng BET ang kanilang presinto. Sa pagsasaayos, gawin ang sumusunod. Ipaskel ang isang kopya ng PCVL para sa barangay voters. Ipapaskel din ng PCVL para sa SK voters para sa mga BETs na may hinahawakang SK precinct. Ipaskel din ang poster ng precinct number at lokasyon ng polling place sa pintuan o malapit sa pintuan ng polling place. Isasaayos ang polling place o kwartong pagbobotohan. Kung angkop sa lugar, maaaring sundin ang layout na nakalagay sa Annex E ng General Instructions for BET. Sa pagsasaayos, siguraduhin na may express lane para sa mga PWDs, senior citizens at escorted detainee voters. Gumawa ng karatula para madaling makita to. Idikit ang certified list of candidates for the barangay and SK positions sa ballot secrecy folders o sa lamesa o upuan. Ilagay ang mga ballot secrecy folder sa ibabaw ng mga mesa o upuan. Bago mag-umpisa ang botohan, bubuksan ng chairman ng BET ang ballot box. Tatanggalin ang laman nito at ipakikita sa mga watchers at iba pang naroroon na wala itong laman. Pagkatapos, ilalak niya ang interior cover ng gamit ng isang padlock. Ang interior ng ballot box ay dapat manatiling nakalock hanggang matapos ang botohan at hanggang umpisa ng bilangan. Ipakikita din sa publiko at mga watchers na ang package ng balota at SK Book of Voters ay parehong selyado bago sirain ang mga seal nito. Isusulat sa minutes kung ilan ang pads ng balota at mga serial numbers sa bawat pad. Isusulat din sa minutes na ang package ng balota at SK Book of Voters ay ipinakita sa publiko na selyado pa at ang mga serial numbers ng paper seal nito.
Kung sakaling may detainee voter sa hawak niyong presinto, dapat sabihin o i-announce sa publiko na may detainee voter sa presinto. Nais ko pong ipaalam na meron tayong detainee voter sa presintong to. Ang kanilang mga balota ay nasa Special Board of Election Tellers na bago mag-alas 3 ng hapon ay ibibigay po ng Special Board of Election Tellers ang mga envelopes na naglalaman ng balota ng detainees. Pagkatapos ng preliminaries at alas 7 na ng umaga, umpisa na ang botohan. Ang pwede lang bumoto ay mga taong nakalista sa registered voters ng presintong iyon, na ang pangalan ay nakalista sa PCVL o di kaya sa EDCVL ng mga barangay at SK voters, na ang pangalan ay makikita sa Book of Voters ng SK o di kaya ang voting privilege ng ating members ng BEI. Tandaan, ang poll clerk ang may hawak ng EDCVL at ang ating third member naman ang may hawak ng PCVL at kopya ng SK Book of Voters. Para malaman ang detalyadong gawain ng bawat BET member, panoorin natin ito. Pangalan po? Carmelita Cabalquinto Aizon. Kung sakaling may mag-question, maaaring hinga ng ID ang botante. Kung wala namang ID, pwede siyang kilalanin ng BET o sino mang rehistradong botante sa nasabing clustered precinct. Isulat ito sa minutes. Okay po. Pwede nyo nang kunin ang balota dito. Carmelita Aizon, precinct number 2655-A, ballot number 00185. Isusulat din ng poll clerk ang serial number ng balota sa EDCVL. Sa harap mismo ng botante, i-authenticate ng chairman ng balota sa pamamagitan ng pagpirma sa likod nito at saka tutupiin ito na ang serial number lang ng balota ang makikita bago ito ibigay sa botante. Tandaan, ang chairman lamang ang pwedeng mag-issue ng balota at hindi dapat lalagpas sa isa ang ibibigay sa botante sa pagkakataong iyon. Dapat ring siguraduhin na na-authenticate o pirmado ng chairman ang balota. Ang hindi pag-authenticate ay dapat ilagay sa minutes at maaaring maging election offense. Hindi rin maaaring pirmahan ng chairman ang mga balota nang hindi nakaharap ang botanteng pagbibigyan nito. Pagkatanggap ng balota, ito ay fifilapan na ng botante gamit ang ballot secrecy folder. Matapos isulat ng botante ang kanyang mga boto sa balota, ibabalik niya ito sa pagkakatupi tulad ng pagtanggap niya dito at saka siya pupunta sa poll clerk. Ang poll clerk sa harap ng botante at nang hindi binubuksan ng balota o tinitingnan ng laman nito ay titingnan kung ang serial number ng balotang inabot ng botante ay kapareho sa serial number na kanyang naisulat sa EDCVL. Ginagawa ito upang masiguro na parehong balota ang ibinigay ng chairman at ibinalik ng botante. Kung magkapareho ang serial number, papipirmahin ng botante sa EDCVL o kaya ay magta-thumb mark kung hindi niya kayang pumirma. Magta-thumb mark din sa ballot coupon ng botante. Matapos nito, lalagyan ng indelible ink ng poll clerk ang kanang hintuturo ng botante. Sa harap ng botante, tatanggalin ng poll clerk ang ballot coupon mula sa balota at saka ilalagay ang balota sa compartment for valid ballots ng ballot box. Ang ballot coupon na tinanggal ay ilalagay naman sa compartment for spoiled ballots ng ballot box. Pagkatapos nito, aalis na ang botante sa polling place. Ang ating nakita ay ang ideal na botohan, pero hindi lahat ng pagkakataon ay ganyan ka-smooth ang botohan. Merong pangyayari na ang botante ay mayroon ng indelible ink pagpasok pa lang sa presinto o di kaya naman ang kanyang balota ay na-spoil. Ating alamin kung anong pwedeng gawin sa mga sitwasyong ganyan. Kung may mantsa ng indelible ink ang daliri ng botante, maaaring sabihin na nakaboto na siya sa ibang presinto. Kung ganito ang mangyayari, sabihin ng botante na mukhang nakaboto na siya dahil sa mantsa ng indelible ink at saka siya palabasin ng polling place. Isulat ito sa minutes. Meron ng mantsa ng indelible ink ang inyong daliri. Ayon sa aming procedure, ito ay nangangahulugan na kayo ay nakaboto na. Kaya po
pakiusap namin na kayo lumabas na ng presinto. Kundi sinasadyang nasira ng botante ang kanyang balota at hindi na ito pwedeng magamit pa, ibabalik ito ng botante sa chairman ng BET. Isusulat ang salitang spoiled sa espasyo sa taas ng ballot serial number sa EDCVL. Bago ibigay ang pangalawang balota sa botante, i-anunsyo ulit ng chairman ang ballot serial number at ire-record ulit ng poll clerk ang serial number ng bagong balota sa taas ng salitang spoiled. Ang nasabing spoiled ballot ay mamarkahang spoiled at pipirmahan ng chairman sa likod ng hindi binubuksan sa pagkakatupi at hindi tinatanggal ang ballot coupon at saka ito ihuhulog sa compartment for spoiled ballots. Ang balota ng botante ay pwedeng ituring na spoiled sa mga ganitong pagkakataon. Una, kung hindi pareho ang serial number ng balotang ibinalik ng botante doon sa nakasulat na serial number sa EDCVL. Pangalawa, kung ayaw magpalagay ng indelible ink ang botante kahit na sinabihan na ito ng BET na maaaring ma-spoil ang kanyang balota. May spoil po yung balota nyo pag hindi kayo nagpalagay ng indelible. Ayoko talaga eh. Pangatlo, anumang balota na ibinalik sa poll clerk na nakatanggal na ang detachable coupon. Ibig sabihin, tinanggal ang ballot coupon nang wala sa harap ng BET. Tandaan, isang beses lamang pwedeng magpalit ng balota. At kung na-spoiled ang balota sa dahilan na hindi pareho ang serial number, ayaw ng botanteng magpalagay ng indelible ink o di kaya tanggal ang detachable coupon, hindi na maaaring bigyan ang botante ng pangalawang balota. Mamarkahan ng chairman ang balota na spoiled nang hindi binubuksan ng balota at nang hindi tinatanggal ng detachable coupon. Pipirmahan din ng chairman ang likod nito at saka ilalagay ito sa compartment for spoiled ballots. Isusulat ito sa Part C ng minutes. Ang interior ng ballot box ay dapat manatiling nakalak hanggang matapos ang botohan at hanggang umpisa ng bilangan. Ngunit kung puno na ito at kailangan magkaroon ng espasyo para sa marami pang balota, maaaring buksan ng chairman sa harap ng watchers ang ballot box. Sisiksikin ang laman nito nang walang tinatanggal na anumang balota at pagkatapos ay ilak ulit. Ang pagbukas ng ballot box ay dapat isulat sa minutes. Ang boto ng bawat tao ay sagrado, kaya nga meron tayong ballot secrecy folders para hindi makita ng ibang tao kung sino ang binoto natin. Dahil dito, may mga ipinagbabawal na gawain ng mga botante. Ito ang mga sumusunod. Para sa mga botante, bawal lang maglabas ng balota o ng ballot secrecy folder sa labas ng polling place o presinto. Makipag-usap sa ibang tao habang bumoboto. Bumoto ng hindi gagamit ng ballot secrecy folder o ipakita nakasulat sa balota sa sinumang tao, liban na lamang kung siya ay may assister. Burahin na namang nakaimprenta sa balota o maglagay ng anumang marka dito. Gumamit ng carbon paper, paraffin paper o iba pang paraan upang kopyahin ang nilalaman ng balota o di kaya ay gumamit ng ibang paraan upang makunan at maipakita ang kanyang binoto katulad ng paggamit ng camera, cellphone o iba pang gadget. Sadyain punitin o sirain ng balota at guluhin o tangkaing guluhin ang ginagawa ng BET. Emmanuel Santos. Teka ma'am. Hindi po yan si Emmanuel Santos. Kilala ko po si Emmanuel Santos. Si Emmanuel Santos ay matagal na pong patay. Ang ginagawa ng watcher ay china-challenge niya ang botante. Ang sinumang botante o watcher ay maaari mag-challenge o mag-question sa isang tao na nagnanais bumoto sa pagiging hindi rehistradong botante, paggamit ng pangalan ng iba, o kaya ay sa pagiging double o multiple registrant. Para malaman kung totoo ang china-challenge sa botante, maaaring humingi ang BET ng dokumento na magpapatunay sa katauhan nito tulad ng valid ID. Hindi daw ikaw si Emmanuel Santos. May katibayan ka ba na ikaw si Emmanuel Santos? Ilabas mo ang iyong ID. Kung wala namang valid ID, hindi ibig sabihin ay hindi na siya pwedeng bumoto. Pwede siyang kilalanin ng BET o ibang rehistradong botante na nakatira sa parehong barangay.
Ma'am, siya po talaga si Manuel Santos. Kapitbahay ko po siya. Maaari po ang ituturing ni Kuya si Manuel Santos na siya pong tatay niya. Matagal na patay. Siya po talaga si Emmanuel Santos, ma'am. Kapitbahay po namin yan. Tandaan, ang barangay voter ay maaari lamang kilalanin ng barangay voter ng parehong barangay. Ang SK voter ay maaaring kilalanin lamang ng SK o barangay voter na kabarangay nito. Kung ang BET, ang kumilala sa challenge voter, kailangan niyang pumirma at manumpa gamit ang oath to identify a challenged voter. Ang pagkilala sa challenged voter ay ilalagay din sa Part E ng minutes. Ang nasabing challenge at desisyon ng BET ay ilalagay sa 4 na kopya ng Certificate of Challenge Protest form na pipirmahan ng mga miyembro ng BET. Bibigyan ng kopya ang taong nag-challenge, ang botanteng china-challenge nito, at watcher na hihingi ng kopya. Ang isang kopya naman ay para sa BET. Ang lahat ng challenges at oaths, ang resolusyon ng BET sa bawat kaso ay ilalagay sa Part E ng minutes. Ia-attach din sa minutes ang mga kopya ng challenges, oaths at resolusyon. Pagkatapos ng botohan, isi-certify ng poll clerk na nakalagay sa minutes ang lahat ng mga ito. Ayan, alas 3 na. Malapit na matapos. Ang botohan ay hanggang alas 3 lamang ng hapon. Ngunit, kung meron pang mga botante within the 30-meter radius ng polling place, sila ay papayagang bumoto. Pagdating ng alas 3 at may botante pa within the 30-meter radius, pabobotohin pa ang mga ito. Ililista ng poll clerk ang mga pangalan ng mga botanteng hindi pa nakakaboto. Tatawagin ang pangalan ng botante ayon sa pagkakasunod-sunod sa listahan ng 3 beses. Kung tinawag ang pangalan ng botante at wala ito, hindi na ito pabobotohin pa. Ang nasabing listahan ay isusumiti sa election officer. Hanggat hindi pa natatapos ang botohan, bawal sa mga BET ang mag-anunsyo kung sino sa mga botante ang mga bumoto na at hindi pa bumoboto. Bawal din sa kanila na i-anunsyo kung ilan na ang nakaboto at ilan ang hindi pa bumoboto. Dapat rin nilang tandaan na bawal ang magsara kung wala pang alas 3 ng hapon. Wala nang botante at tapos na ang botohan. Bago mag-umpisa para sa maayos na bilangan, may ilan munang dapat gawin ang mga BET. Isa na rito ang pag-dispose sa mga balotang hindi nagamit. Kung may mga balotang hindi nagamit, bibilangin ng chairman ang mga balotang hindi nagamit at ire-record naman ng poll clerk sa Part A ng minutes kung ilang balota ang hindi nagamit at ang mga serial number nito. Pagkatapos, ang mga natirang balota ay kanyang pupunitin ng pahaba sa 2 nang hindi tinatanggal ang mga stubs at detachable coupon. Ang unang kalahati ng pinunit na mga balota ay ilalagay sa envelope for other half of torn and used ballots. Isisil ang envelope gamit ang paper seal at ito ay isusumite sa election officer. Ang pangalawang kalahati naman ay isisilid sa envelope for excess half of torn and used ballots na isisil din at ilalagay sa loob ng compartment for spoiled ballots ng ballot box. Ang isinagawang ito ay ilalagay sa Part C ng minutes. Para maayos ang gagawing bilangan, maaaring ayusin ng BET ang physical setup ng polling place. O ayan, naiayos na ng mga BET ang polling place para sa bilangan. Pag nagkaroon ng panganib o malawakang kaguluhan, ang COMELEC sa pamamagitan ng election officer ay maaring i-authorize ang BET para ilipat ang bilangan sa pinakamalapit na ligtas na public school building sa parehong syudad o munisipyo. Ang transfer na gagawin ay dapat inirekomenda ng members ng BET in writing at inendorso ng majority ng watchers na naroon. Hindi maaaring ilipat ang bilangan sa loob o sa paligid ng military or police camp. Dapat ding ilagay sa minutes ang ginawang paglipat.
Bago bilangin ang mga boto, ang mga sumusunod ay kailangan munang gawin ng mga BET. Pagdating ng SBET, isusulat ng poll clerk sa minutes ang pagtanggap ng BET ng mga sealed envelopes na naglalaman ng mga balotang nagamit at hindi nagamit at saka yung minutes ng SBET na para sa ballot box. Kung ang mga nasabing envelopes ay dinala before 3 p.m., hindi pa ito pwedeng buksan. Tandaan, bubuksan lang ang mga nasabing envelopes pagkatapos ng botohan. Pagkatapos nito, i-check ng chairman ang kondisyon ng mga envelopes. Titignan kung maayos ang pagkaselyado nito at ang mga serial numbers ng envelopes at iba pang obserbasyon. Isusulat din ng poll clerk sa minutes ang total number ng used at unused ballots at yung inilagay sa minutes na isinumite ng SBET. Isulat din sa minutes kung may discrepancy. Para naman sa mga boto sa clustered precinct, ito naman ang gagawin ng BET bago magbilangan. I-unlock ang padlock, buksan ang ballot box, at ilabas ang mga balota na nakalagay sa compartment for valid ballots. Ihiwalay ang mga balota para sa barangay at para sa SK elections. I-examine ang mga balota para malaman kung may excess, spoiled at marked ballots. Para malaman kung may mga ganitong balota, ito ang dapat gawin ng BET. Bilangin ang mga balota nang hindi tinatanggal ang mga ito sa pagkakatupi at ikumpara ang bilang nito sa bilang ng botanteng bumoto na nakareflect sa PCVL, EDCVL. Kung mas marami ang balotang nabilang kumpara sa botanteng bumoto, ibig sabihin ay may excess ballots. Pag may excess ballots, ibabalik ang lahat ng balota sa ballot box at hahaluin ito. Pagkatapos, kukuha ang poll clerk ng balota mula sa ballot box na katumbas ng dami ng excess ballots nang hindi nakikita ang balota at nakatalikod sa ballot box. Ilalagay ang mga kinuhang excess ballots sa envelope for excess ballots nang hindi tinatanggal ito sa pagkakatupi. Pag may nakita ring mga balota na magkasamang nakafold bago pa ito inihulog sa ballot box, ang nasabing balota ay ikokonsidera ding excess ballots at ilalagay din sa nasabing envelope. Kung sakali namang may nakitang balota na hindi pa nakatanggal ang detachable coupon, tanggalin ang coupon ng nasabing balota at ilagay ang coupon sa compartment for spoiled ballots. Isama naman ang balota sa mga valid ballots. Kung may nakita namang balota na may nakasulat na spoiled na nakasama sa compartment for valid ballots, ilagay ito sa compartment for spoiled ballots. Kung sakaling may nakitang marked ballots, ilagay ito sa envelope for marked ballots. Ang mga excess, spoiled at marked ballots ay hindi bibilangin. Ang envelope na naglalaman ng excess at marked ballots ay pipirmahan ng BET at ilalagay sa compartment for valid ballots. Kung ang BET ay may hawak ding SK precinct, ilalagay muna ng BET ang mga balota ng SK voters sa loob ng ballot box at ilalak ito at saka bibilangin ang balota para sa barangay elections. Tandaan, una munang bibilangin ang mga boto para sa barangay elections bago ang sa SK voters. Punong barangay, Haji Alejandro, Kagawad, Sangguniang Barangay. Sa pagbibilang ng balota, kailangan pumosisyon ang chairman, ang poll clerk at ang third member sa paraang makikita ng watchers ang balotang binabasa ng chairman at ang election returns at tally board na sinusulatan ng boto. Kailangan din walang ibang gamit na panulat na hindi naman kakailanganin habang bilangan na makikita sa ibabaw ng lamesa. Hindi rin maaaring hawakan ng watchers ang mga election documents.
Pagkatapos gawin ang mga preliminaries, tatanggalin sa pagkakatupi ang mga balota at pagsasamahin ang bawat 100 balota. Gumamit ng rubber band para dito. Kukunin ng chairman ang unang 100 balota at isa-isang babasahin ang mga pangalan ng kandidatong nakasulat sa bawat balota. Habang binabasa ng chairman, nagtataras naman ng bawat boto sa election return ang poll clerk at sa tally board ang third member. Ang bawat boto ng kandidatong babanggitin ay ire-record sa pamamagitan ng vertical line, liban na lamang sa panglimang boto ng kandidato na isusulat bilang diagonal line na nagko-cross sa 4 na vertical line. Pagkatapos basahin ang 100 balota, isubtotal ang botong nakuha ng bawat kandidato. Isulat ito sa susunod na kahon. Gawin ang mga nasabi sa mga iba pang pile ng balota hanggang sa matapos basahin ang lahat ng balota. Pagkatapos bilangin ang lahat ng balota, ire-record ng BET in words and figures ang total votes na nakuha ng bawat kandidato sa parehong ER at tally board. Ang mga nabilang na balota ay ilalagay naman sa envelope for counted official ballots na siya namang seselyuhan at pipirmahan ng BET. Ang tally board naman ay i-accomplish at isa-certify din ng BET. Gayon din ang election returns. May magkahiwalay na election returns para sa barangay at SK elections. 4 na kopya ang ER ng barangay at 3 naman ang sa SK. Ang 4 na kopya para sa barangay ay ibibigay sa mga sumusunod. Ang unang kopya ay sa chairman ng BBOC. Ang pangalawang kopya sa election officer. Ang pangatlong kopya ay ilalagay sa loob ng ballot box at ang pang-4 na kopya ay sa sekretarya ng sangguniang barangay. Para sa SK elections, ang unang kopya ay sa chairman ng BBOC, ang pangalawang kopya ay sa election officer, at ang pangatlong kopya ay ilalagay sa loob ng ballot box. Sa pag-a-accomplish ng mga election returns, kailangang isulat ng maayos ang bawat datos sa election returns. Diinan ang pagkakasulat sa unang kopya nang sa gayon ay tumatak din sa ibang kopya ang isinulat. Ang total number of votes para sa bawat kandidato ay isasarado sa pamamagitan ng pagpirma at pag-thumb mark ng BET. Ang pagsasagawa nito ay dapat ipakita sa publiko matapos itala ang huling boto o kasunod ng pangalan ng kandidatong walang natanggap na boto. I-accomplish din ng BET at mga watchers ang certification portion sa may ER. Matapos nito, i-anunsyo ng BET ang resulta ng eleksyon ng barangay officials. Aanunsyo po namin ang boto ng bawat isang kandidato sa precinct, clustered precinct 2655A at precinct number 2655B. Kung may SK precinct na hawak ang BET, kukunin naman niya ang mga SK ballots at ilalagay ang barangay ERs at tally board sa loob ng ballot box at ilalak ito. Bibilangin ang balota para sa SK, i-anunsyo ang resulta at ilalagay ang SK-ER at tally board tulad ng ginawa sa barangay. Kung sakaling may koreksyon o pagbabago sa ER, bago i-anunsyo ang resulta ng eleksyon sa presinto, dapat mag-initial sa ginawang koreksyon ang lahat ng miyembro ng BET. Ngunit kung sakaling na-anunsyo na ang resulta ng eleksyon sa presinto, hindi na dapat magsagawa ng anumang pagbabago sa alinmang kopya ng ER liban na lamang kung ipinag-utos ng COMELEC. Kaya sa pagsulat sa election returns, dapat maging maingat sa pagbilang at pagsuma ng mga boto. Maging maingat din sa pagsulat ng boto ng bawat kandidato sa numero at sa salita. Pagkatapos i-anunsyo ng BET ang resulta ng botohan at bago umalis ng presinto ang BET ay mag-i-issue ng Certificate of Votes
para sa mga kandidatong humiling nito o kaya ang kanilang mga watchers. Ang Certificate of Votes ay naglalaman ng total votes na natanggap ng bawat kandidato na nakasulat sa words and figures, precinct number, pangalan ng barangay, syudad o munisipalidad at probinsya, total number of votes na bumoto sa presinto at ang date ng issuance. Lahat ng miyembro ng BET ay dapat nakapirma at naka-thumb mark sa Certificate of Votes. Kailangan ding ipa-acknowledge ang receipt nito sa requesting party. Ang pagtanggi ng BET na bigyan ng Certificate of Votes ang humihingi ay maaaring maging election offense. Tapos na ang pag-anunsyo ng resulta sa presinto. Ang susunod na gagawin ng BET ay ang pag-aayos ng mga gamit at dokumento na dadalhin sa office ng City Treasurer or Municipal Treasurer at sa office ng Election Officer. Para sa dadalhin sa City o Municipal Treasurer, ilagay sa compartment for valid ballots ng ballot box ang mga sumusunod. Mga envelopes na naglalaman ng counted official ballots, excess, marked, spoiled ballots, and 1/2 of the torn unused official ballots, ER na para sa ballot box, minutes na para din sa ballot box, tally board, at stubs of used official ballots. Isarado ang inner compartment ng ballot box at selyuhan gamit ang isang plastic seal. Ilock ang outer cover ng ballot box gamit ang isang padlock at 2 plastic security seals. Balutin ng packaging tape ang ballot box at lagdaan ito. Tandaan, i-record muna sa minutes ang serial number ng mga plastic seals bago ito ilagay sa ballot box. Ilagay ang susi ng ballot box sa envelope para dito at selyuhan ito at pirmahan. Isasama ito sa ibibigay sa election officer. Dalhin sa City Municipal Treasurer ang nakalak at selyadong ballot box, gayon din ang ibang mga dokumento at supplies na kasama ang mga watchers. Ang mga watchers ay may karapatan na samahan ang BET sa pag-deliver ng ER sa BBOC. Ang kopya ng election return na laan para sa Barangay Board of Canvassers o BBOC na nakalagay sa sealed envelope ay dapat personal na dalhin at ipareceive ng BET sa BBOC, liban na lamang kung ang BET ay siya ring BBOC. Tandaan, labag sa batas para sa sinuman na hadlangan ang pag-transmit ng ER o palitan ang ER o ang envelope o ballot box na naglalaman nito. Ang mga sumusunod naman ay dadalhin sa election officer. Mga envelopes na naglalaman ng kopya ng ERs nakalaan para sa EO, susi sa padlock ng ballot box, kopya ng minutes, isang bahagi ng pinunit na di nagamit na balota, SK Book of Voters, EDCVL ng barangay at SK Voters, PCVL ng barangay at SK Voters, at unused thumbprint takers. Ibibigay naman sa barangay secretary ang kopya ng PCVL ng SK Voters at election return laan para sa kanya. Matapos isarado at selyuhan ang ballot box ay nadiskubre ng BET na may dokumento na hindi niya nailagay sa loob nito na dapat niyang inilagay. Dadalhin ng BET ang nasabing ballot box sa election officer. Tandaan, hindi maaaring buksan ang ballot box upang maglagay o kumuha ng anumang dokumento liban na lamang para kunin o i-retrieve ang kopya ng election return na kailanganin ng BBOC para ika-canvass.
Ang nasabing pagbubukas ng ballot box ay dapat may authority mula sa COMELEC sa pamamagitan ng election officer at dapat ipaalam sa lahat ng miyembro ng BET at watchers ng mga kandidato kung kailan at anong oras ito bubuksan. Kung sakali namang nakaligtaang ilagay sa loob ng ballot box ang envelope na naglalaman ng mga counted ballots, ilalagay ng election officer with notice to the candidates ang nasabing envelope sa separate ballot box. Ang nasabing ballot box ay seselyohan, ipapadlock at ilalagay sa ligtas na lugar sa opisina ng election officer. Sa bawat barangay, may isang Barangay Board of Canvassers o BBOC. Ang BBOC ang magsasagawa ng canvass ng mga election returns at magpoproklama ng mga panalong kandidato. Kung ang barangay ay may iisa lang na BET, ang BET na yon ang aaktong BBOC. Ngunit kung higit sa isa ang BET ng barangay, pipiliin ng election officer mula sa mga BET chairman ang bubuo ng BBOC. Ang BBOC ay binubuo ng 3 katao, ang chairman, vice chairman, at member secretary. Majority vote ang kailangan mula sa BBOC upang makapagbigay ng desisyon ang BBOC. Ang BBOC ay hindi dapat kamag-anak ng sinumang barangay o SK candidate o ng sinumang miyembro ng parehong BBOC. Ang sinumang miyembro ng BBOC na magpapanggap na may sakit para mapalitan ay maaaring makasuhan ng election offense. Bawal din para sa mga miyembro ng BBOC na mailipat o umalis sa kanyang official station umpisa sa araw ng eleksyon hanggang makapagproklama ng mga nanalong kandidato maliban na lamang kung merong permission mula sa COMELEC. Limang araw bago ang meeting ng BBOC, magbibigay ng notice ang chairman sa mga kandidato at miyembro ng BBOC kung anong petsa, oras at lugar ang meeting ng BBOC. Kung ang barangay ay may higit sa isang BET, ang BBOC ay magkikita ng alas 6 ng hapon sa araw ng eleksyon sa voting center ng barangay para i-canvass ang election returns ng mga presinto sa barangay na yon. Kung ang barangay ay maraming voting centers, ang canvassing ay gagawin sa pinaka-accessible na voting center na itatalaga ng election officer. Kung paano mag-canvass, tingnan natin ang susunod na proseso. I-receive ng member secretary ang mga envelopes na naglalaman ng election returns para sa BBOC. I-record niya sa minutes of canvass ang condition at serial number ng mga envelopes at paper seal at ang precinct numbers na bumubuo sa clustered precinct. Bago buksan, ipapakita ng chairman ang envelope sa lahat na naroroon. Bubuksan ang envelope at kukunin ng ERs na nasa loob nun. Ihihiwalay ang ER para sa barangay at SK elections. Uunahing i-canvass ang mga SK ERs. Susuriin ang kondisyon ng inner seal ng ERs habang sinusulat ng member secretary sa minutes ang kondisyon at serial number ng paper seal. I-break ang inner seal, tanggalin sa pagkakatupi ang ER at ipakita to habang nire-record sa minutes ang kondisyon at serial number nito. Kung walang objection sa mga ERs, babasahin ng BBOC ang botong natanggap ng bawat kandidato at isusulat din ang mga ito sa Statement of Votes o SOV. Sa pag-accomplish ng SOV, paghatian ng 3 kopya ng SOV. Ang 2 kopya ay hahawakan ng Vice Chairman at ang 1 kopya ay sa Member Secretary. Sagutan ng statistical data portion. I-record sa SOB kasabay ng pagbasa ng Chairman sa mga boto. Kung may objection o tumututol sa mga ERs, isusulat ng Member Secretary ang objection sa minutes at magpapatuloy sa pag-canvass ng ERs. Pagkatapos i-canvass ang isang ER, isusulat ng chairman sa gawing kanang taas ng bahagi ng ER ang salitang canvass at ilalagay niya ang kanyang pirma at petsa ng canvass. Pagkatapos,
ibabalik sa envelope ang Canvas ER. Matapos makanvas ang lahat ng ER, ikukumpara ng Vice Chairman at Member Secretary ang kanilang itinala sa kani-kanilang kopya ng SOVs. Kung may discrepancy o pagkakaiba sa kanilang itinala, titingnan nila ang election return at itatama na isulat nila sa SOV. Dapat mag-initial ang lahat ng miyembro ng BBOC sa lahat ng corrections. Kung wala namang pagkakaiba sa naitala ng Vice Chairman at Member Secretary, pipirma ang mga miyembro ng BBOC sa taas ng kanilang pangalan at magta-thumb mark sa certification portion ng SOVs. Matapos makumpleto ang mga SOV, ihahanda na ng BBOC ang 4 na kopya ng Certificate of Canvas and Proclamation, COCP. Pipirma at magta-thumb mark din dito ang BBOC at ia-attach ang SOV sa bawat kopya ng COCP, liban na lamang sa kopya na laan para sa mga nanalong chairman. Pagkatapos nito, opisyal nang ipoproklama ang nanalong kandidato para sa SK chairman at 7 kagawad. Pagkatapos i-canvas ang election returns ng SK elections, ika-canvas naman ang election returns para sa barangay elections, alinsunod sa nabanggit na proseso, at ipoproklama ang nanalong kandidato para sa punong barangay at 7 barangay kagawad. Kung ang barangay ay mayroon lamang na isang clustered precinct, agad na gagawin ng BET ang 3 kopya ng SOVs at COCP at ipoproklama ang nanalong kandidato. Inaasahan na matatapos ang canvas sa loob ng 24 oras, umpisa sa oras na kinanvas ang unang election returns. Pagkatapos ng canvas, ibabalik ang mga ERs sa kanilang mga envelopes at ilalagay ang mga ito sa envelope for canvas ERs. Isasarado at seselyohan ito gamit ang paper seal na siya rin pipirmahan ng BBOC. Ang serial number ng paper seal ay ilalagay sa minutes. Ang nasabing envelope ay dadalhin ng BBOC sa city o municipal treasurer. Masasabing mayroong tie kung 2 o higit pang kandidato para sa chairman ay parehong nakatanggap ng pinakamalaking boto o di kaya ay 2 o higit pang kagawad ay nakatanggap ng parehong boto para sa una o huling posisyon. Kung mangyayari ito, ilalagay ito ng BBOC sa minutes. Sa pamamagitan ng isang resolusyon at sa loob ng 5 araw na notice sa mga kandidatong nagtay, ang BBOC ay magsasagawa ng special public meeting. Sa nasabing public meeting, magkakaroon ng drawing of lots sa mga kandidatong nagtay. Ang papala rin sa drawing of lots ang siyang ipoproklamang panalo. Mag-i-issue ang BBOC ng certificate na nagsasabing ang naturang kandidato ang pinalad at siyang ipinroklama. Kung ang pinaglalabanan ay ang unang pwesto para kagawad, ang natalo sa drawing of lots ay ang magiging pangalawang kagawad. Ngunit kung higit sa 2 nagtay sa unang pwesto para sa kagawad, isusulat sa nakarolyong papel na bubunutin ang numerong 1, 2 at 3. Bubunot ang mga kandidato dito at ang numero makukuha ay ang kanila magiging ranking. Sa ngalan po ng lahat ng commissioners ng Commission on Elections at ng aming Education and Information Department, kami po ay nagpapasalamat sa inyong tiyaga at sigasig na nakinig at nanood dito sa ating training video. More than any one of us in the Commission on Elections, you, our partner teachers, are the face of the elections in our country. Sama-sama po tayong magtulungan para ang darating na halalan ay maging maayos at mapayapa.